Today ito, sasagutin ko yung ilan sa mga tanong ninyo, and mostly na mga tanong na to is nakuha ko sa JC Styles Inner Circle, which is yung FB group natin. So kung gusto mo mag-join, nandito lang yan and nasa description yung link. And meron din mga iba na kinuha ko din dito sa YouTube. So kung may question ka din sa akin at kung gusto mo masagot yan, so make sure na i-comment mo dito sa video na to. And try natin yan sagutin sa mga upcoming na videos natin. So pwede ka magtanong about everything, pwedeng about personal sa akin or about sa kung ano talaga yung gusto mong tanong. So, feel free lang. So, pipili ako ng mga questions na sasagutin ko soon. Unang tanong na sasagutin natin, which is nanggaling sa FB group natin na JC Styles Inner Circle, and galing to kay Adrian Balaga. So, ang tanong niya, sir, gusto kong malaman kung ano ang mga diskarteng ginawa mo nung nag-uumpisa ka. So, ako tol, marami akong ginawang mga diskarte dati kasi hindi naman ako din pinanganak sa mayamang pamilya. Hindi rin kami may kaya noon. Talagang sakto lang. And bata pa lang ako, gusto ko nang kumita ng pera. So kung may pera ako kasi mahilig akong bumili nun, like yung mga chicheria, halo-halo, or any. Basta gusto ko lang may pera ako. And madalas nilalagay ko yan dito sa gilid ng brief. Yung mga coins, nilalagay ko yan dyan. And minsan nga, di ko alam, buong araw meron pa pala ako dito. But yun, marami akong naging diskarte ng bata ako. Isa doon is yung una, di ko alam kung uso pa yung Jolin ngayon. Dati kasi uso yan. Hindi sa pagmamayabang, magaling ako mag-Jolin. So pag may mga kalaban ako noon, tinatalo ko sila. Then pag gusto pa nila akong labanan, binibentahan ko sila. So doon, kumikita ako noon. And sa text, ginagawa ko din yon. And noon, medyo nagkaedad na, nung 17 ako is naging service crew ako sa McDo. So isa yan sa part-time na work ko noon habang nag-aaral ako. Then after nyan is pumasok din ako sa mga direct selling. Nagbebenta ako ng mga kung ano-ano. Nagbenta ako ng t-shirt noon. Yung t-shirt na yun is parang kagaya siya ng mga sikat na t-shirt ng bench dati. Yung mga kulay, yung iba-iba yung kulay. May orange, may blue, may yellow, yung iba-iba. Basta yung painted pa yung sa braso, yung may garter. Di ko alam kung familiar pa kayo nun. So may nakuha na akong supplier nun sa Muñoz, which is nakukuha ko siya ng 100. Then binibenta ko siya sa mga classmate ko nun ng college ng around 175. So may income ako ng 75. Meron ding nagbebenta din ako ng polo nun, sapatos. So kinukuha ko lang siya din. Nagbenta din ako ng mga supplements, nagbebenta ako sa mga marketplace, sa Facebook Marketplace, nagbebenta ako sa mga FB groups. Nagpo-post ako niyan, hundreds of pages. Kasi wala pa naman TikTok nun, wala pang Shopee. So, ganun yung ginagawa ko nun. And ginawa ko din diskarte nun is sa mentor ko, which is may mga training siya. So, binebenta ko yun sa mga followers niya dati na interested na i-avail yung training niya. So, minsan seminar, minsan yung ebook niya. So, let's say, ang price nun is 500. So, meron akong 250. So, hati kami. Kasi ako naman kumausap. Nag-sales din ako. Nagbenta ako ng mga systems, especially traveling tours. Nagawa ko din yan. And nagbenta din ako ng mga food cart before. So, may friend ako na may company siya, may mga food cart. So, binibenta ko din. So, yun yung mga naging hustle ko din dati. And kumita din ako ng malaki doon. Kumbaga sa age ko noon dati na mga parang nagpe-15 to 20k na rin ako noon. Minsan 25 pa. Para sa age ko noon Kasi usually, para kitain mo yung mga ganun dati, kailangan nag-work ka na sa office. So, hindi naman siya like yung managerial na position. But, ibig sabihin, kailangan pang makapagtapos na. Ako na hindi ko natapos yung school ko. So, isa yun sa ginagawa ko noon. So, kumikita na ako agad. But, nagagastos ko din kasi marilig akong bumili ng kung ano-ano. Doon nabuo yung entrepreneurial spirit ko, yung hustle ko. Doon ko siya unti-unting nabuo. Next question na sasagutin natin, which is galing din sa FB group, which is from Hotaro Oreki. Piling ko binaliktad data to. So, ang tanong niya is life lessons based on your experiences. So, sobrang dami. But, isa sa pinaka-favorite ko is never outshine the master. Isa yun sa pinaka-favorite ko. Kasi marami akong naging mentor before, marami akong mga naging boss before, and never ko silang ina-outshine. Kumbaga, never ako nagpapakitang gilas na nasasapawan ko sila. Hindi ko yun ginagawa. Never ko silang dine-disobey. Never ko silang challenge in a negative way. So, syempre, pag may opinion ako, sinasabi ko rin freely. But, laging with respect. Kumbaga, never kong pinapakita sa kanila na mas matalino ako sa kanila, mas magaling ako sa kanila. Never kong pinaramdam yun. Kahit kanino. Kumbaga, basta pag may inutos sila, ginagawa ko. And kung may opinion ako at tinanong nila, sinasabi ko lang lagi with respect. Kumbaga, hindi ko nakakalimutan yung position ko, which is assistant nila ako. Never ko nakakalimutan yun. Isa yun sa main lesson ko, which is madami pa. And malaking effect siya kasi naging favorite nila ako. Kumbaga, alam mo yun, nagkukwento sila sa akin, nag-share sila sa akin. And gusto nila akong kasama dahil sa ganun ko. So, next ko pa siguro na
lesson is, ito lately lang din, kumbaga na-realize ko din na lahat ng problema may solusyon. Isa yun sa pinaka-favorite ko. Kumbaga, kung in-stress out mo yung sarili mo sa problema mo, may solusyon dyan. Kumbaga, lilipas din yan. So, nag-worry ka ngayon pero nasolusyonan din. So, sayang lang. So, may problema ka, mag-isip ka na lang ng ways paano yan masosolve. Huwag ka nang mag-worry kasi nasosolve din siya. And syempre, life lesson ko, kailangan magaling ka mag-sales. Hindi porkit hindi ka nagbebenta, wala ka na sa sales. Lagi ka nasa sales. Kung nag-a-apply ka ng work, nasa sales ka. Kung meron kang ninililigawan, nasa sales ka. So marami. Kung meron kang pinapersuade na tao, nasa sales ka. So kailangan magaling ka makipag-communicate in short. Next na question, which is galing din sa FB group natin. Ang nag-comment is si Jovan Christian Perez. So sabi niya, paano mag-bounce back ulit sa life? Nawalan kasi ako bigla ng motivation and energy to do better, improve myself. So wala talagang ibang way kundi gagawin mo siya. Yun lang din talaga. Maski ako nag-fail din, nahirapan din, bumagsak din. But yun nga, ang una mong gawin, kailangan mo lang din mag-decide na ayaw mo sa sitwasyon na yan, na hindi mo siya gusto. Once na na-realize mo yun, makakapag-move forward ka na. So kailangan ayaw mo na dapat yan. Kailangan ayaw mo na siya para makapag-move forward ka. Kasi once nagle-linger ka dyan, gusto mo pa rin gawin yan, hindi mo magagawa yung next move mo. Ang first key is kailangan ayaw mo na dyan. Baga ma-realize mo na hindi dapat para sa'yo yan, hindi mo deserve yung nararanasan mo ngayon. Then next, gagawin mo na ulit yung gusto mo. So, kung nawala ka ng motivation, watch ka ng mga motivational videos muna for the meantime. Then, create ka ng bagong habits. Kung ano yung ginagawa mo dati na hindi nakatulong sa'yo, hindi mo nagagawin. So, maghahanap ka ng bagong habits na gagawin mo na makakatulong din sa'yo. Then, once na nagka-resulta ka, tuloy mo lang siya. Huwag mong hihintuin. Kailangan maging habit mo siya. So, at least for 90 days, magawa mo siya ng dire-diretso para mawala ka na dun sa down. Kasi pag na-demotivate ka, madadown ka na naman eh. So, kung ano yung ginagawa mo na nakaka-motivate sa'yo, gawin mo lang yan patuloy-tuloy. At least 90 days. Then, mapapansin mo, ingrained na siya sa'yo. Medyo mahirapan ka na ma-demotivate ulit. Next question, which is galing ulit sa FB group. So, tanong ni Cyron Bermudez. Your top 3 na favorite na clothing brand? So, basic lang to. Ang una is, syempre, H&M. Next, Uniqlo. And then, next ko is Pull&Bear. So, yun yung mga gusto kong brand. So, kumbaga, hindi siya super mura. Hindi rin siya sobrang mahal. Nasa gitna lang. Kumbaga, decent price and decent quality na rin siya. So, ito yung mas madali mo ma-hit. Kasi yung mga luxury brand, di ko rin naman siya suggested. So, ito yung pinaka-favorite ko na brand. And dito ako din madalas bumibili. Next na question, which is ito galing naman sa ating YouTube channel. So, tanong ni Brenjes Calma 3999. So, tips naman po for incoming college student. So, pagiging college, isa sa pinakamasayang part yan ng buhay ng isang tao. And hindi lahat na experience na makapag-college or makapag-aral. So, isa sa main tip ko, kung incoming college ka, is maging mabait ka sa lahat. Kung nambubuli ka, huwag mo nang gagawin yan. Maging mabait ka sa lahat ng classmate mo. Mukhang weird man yan o hindi, matalino man yan o hindi, babae man yan o lalaki, maging mabait ka in general. Why? Kasi hindi mo alam kung sino magiging successful dyan in the future. Baka yung nakikita mong weird sa'yo ngayon, baka maging successful yan in the future and baka kailanganin mo ng work sa kanya. So kapag hindi mo siya trinato na maayos, baka hindi ka makahingi ng pabor. So you never know. And baka kung ikaw naman successful soon and kailangan mo na mga isasama sa'yo, mas madali ka mag-invite, mas madali ka mag-recruit na mga makakatulong mo sa project mo kasi mabait ka sa kanila. Isa sa number 1 tip ko, maging mabait ka sa lahat, magpakopya ka, okay? Alam ko pinag-aralan mo yun, pero magpakopya ka, lalo na sa mga mababait sa'yo, magpakopya ka kasi tatanawin yun nilang utang na loob sa'yo. Alam ko na kinukonsinti mo sila, pero yung siguro hindi pa kopya, tulungan mo sila sa mga bagay na nahihirapan sila. And isa pang tip ko is, galingan mo mag-aral. Kahit tinatamad ka mag-aral, kailangan galingan mo mag-aral. Why? Kasi yung habit, binubuo mo dyan. So once magaling ka sa isang bagay, kahit na nahihirapan ka, ma-apply mo yan soon. Kasi may mga bagay talaga na mahihirapan ka. But kung sanay ka na ginagalingan mo kahit mahirap or tinatamad ka kasi mahirap yung gagawin mo, pero ginagawa mo pa din, dun ka mas magiging successful. Like ako, bago ko itong video na to, tinatamad ako kanina. But kailangan kong gawin, so ginagawa ko. So kahit hindi mo trip mag-aral, galingan mo. Unless kung may iba kang mas maayos na gagawin sa pag-aaral, then gawin mo. But kung may chance ka naman mag-aral, pinapag-aral ka naman, gawin mo. Sayang kasi. And again, yun nga, pagkaibigan ka at damihan mo yung kaibigan mo, wag mong sayangin. And isa pang tip, last is, sipagan mo mag-aral, pero wag mong kalimutan mag-enjoy. Wag mong kalimutan mag-enjoy. Kasi at the end of the day, pagka-graduate nyo naman, hindi pa naman yung katapusan eh. Kumbaga, warm up
pa lang yan, kumbaga sa basketball. Ang tunay na laro dyan, once na-graduate na kayo, doon na ang totoong laban. So, wag mo masyadong sunugin yung kilay mo ng sobra-sobra. Like to the point na ma-stress ka na at wala ng fun. Kumbaga, lagyan mo pa rin ng fun. Kumbaga, kung may mga labas kayo, may mga meet kayo ng tropa mo, may mga laro, may mga extracurricular, sumama ka. Kasi ako dati hindi ako sumasama sa ganyan. Kasi yun nga, hindi ko naman afford. But kung ikaw afford mo, sumama ka. Sayang. Kasi ang i-cherish mo dyan yung bond, yung mga memories ninyo, yung mga ginagawa ninyo na wala kayong iniisip na bills, responsibilities, yun yung masarap dyan. Kasi once tapos na kayo dyan, mamimiss mo yan. Promise. Mamimiss mo yan na ang sarap pala maging college kasi ang problema mo lang assignment. Yun lang. Kaya sulitin mo kung ano yung mga extracurricular, kung ano yung mga events, puntahan mo lahat. Kasi ako dati hindi ko pinupuntahan yan kasi wala naman kaming pera that time. So hindi ko mapuntahan. Wala akong budget, wala akong pamasahe. Hindi ko afford gumastos ng unnecessary. Pero kung ikaw, kaya mo, gawin mo. Siyempre, huwag mo naman gatasan totally yung parents mo. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang. Enjoyin mo, sipagan mo at makipagkaibigan ka. Yan ang tip ko pagka magiging college student ka pa lang. So again, kung may mga questions pa kayo, i-comment mo lang dito sa ating YouTube channel or sa video na to and sasagutin natin yan sa mga upcoming videos natin. Peace!